Praise God, hallelujah. Kasi ba tayo nakita-kita tayo muli mga kapatid? Amen. Praise God, hallelujah. At bago po lahat mga kapatid, praise God, hallelujah. Tayo po muna ay manalangin, panandalian sa ating buhay na Diyos bago tayo makinig ng kanyang salita. Praise God, hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, purihin ka Panginoon at sambahin. O Diyos, hallelujah. Narito kami sa sandali, Panginoon, na pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, O God. Hallelujah, para sa aming mga ikakatuto. At hallelujah, kung upang masunod sa aming pong pamumuhay, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, hallelujah, sa pagkakataong ito, Panginoon. Kami, Panginoon, ay linisin mo at pakabanilin, Panginoon. Maging sisidlan ng iyong mga salitang buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng karunungan at kaalaman. Hallelujah. Buksan mo ang aming kaisipan, O God. Ito, Panginoon, hallelujah, ay maging binhi sa pinakamabuting kalupaan ng aming mga puso. Ito'y mag-ugat, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na makita, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pong pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat po. Ikaw pumunahan sa amin. At tinisin mo po, Panginoon. Hallelujah. At nang sa nalabi ng iyong kabalingkod na lahat. Gamitin, Panginoon. Hallelujah. Okay, mga pakinig, O God. Hallelujah. Mga makikinig, Lord. Hallelujah. Ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na kabagligtas. Amen. Hallelujah. Yung mga kapatid, palakpakan natin buhay ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sino ba dito sawa na sa pagsubok? Yan ang sagot ng Kristiyano. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang iba, sawa na sa pagsubok. Pero ang pagsubok, hindi sawa sa tao yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Parang yung pera lang, pastor, no? Ang tao lang pera. Ang pera may tao. Praise God. Hallelujah. Pero ang tao walang pera, pag humingi sa Diyos, bibigyan ng Diyos. Oo, pastor. Praise God. Hallelujah. Kahit bariya lang. Praise God. Hallelujah. At bago pa lahat, mga kapatid, ang unang talata natin pong babasahin, praise God, hallelujah, sa Gawa, chapter 14, verse 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang ating po palang title, praise God, hallelujah, trials. Praise God, hallelujah. Kung sawa na tayo sa trials, praise God, hallelujah. Ito po, pag-aralan po natin siya ngayon. Praise God, hallelujah. Opo, sa 14:22 po. Mababasa po yan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ibig sabihin po dito, mga kapatid, sa ating pong binasa, sa Gawa, Kapitulo 14, versikulo 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, praise God, hallelujah, walang makakapasok sa kaharian ng langit na hindi subok. Amen? Hindi dumanas ng pagsubok, ng paghihirap. Amen? Praise God, hallelujah. Dito po tayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Tayo po ay nasa battleground. Spiritual. Amen? At ito po, mga kapatid, ang pagsubok na binibigay sa ating mga kapatid sa araw-araw ng ating pong pamumuhay. Amen? Kung paano natin pangahawakan, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang titulong binigay sa atin ng Panginoon. Yung ating pagka-Kristiyano. Amen? Praise God, hallelujah. At hindi na rin may iba sa atin, mga kapatid, praise God, hallelujah, na kapag dating sa pagsubok, di ba po, pagdating sa pagsubok, mayroon pong manunukso. Amen? Pagdating sa pagsubok, mayroon pong manunukso. Amen? Amen? Amen. Praise God, hallelujah.
Kung ating babasahin sa Genesis chapter 3 verse 13 to 14, ito'y tinatawag na ahas. Amen? Kapanahunan ni Adan at ni Eva nang tanungin sila mga kapatid, First Galilea ng ating Diyos, paano ninyo nakain? No? Itong aking pinagbabawal na bunga. Anong ginawa nila? Sila'y nagsisihan. Amen? Praise God, hallelujah. Ang babae, sinisi ang ahas. Ay, ang lalaki, sinisi ang babae. Ang babae naman, sinisi ang ahas. Praise God, hallelujah. Kapag may nagsisisihan, praise God, hallelujah. Genesis chapter 3 verse 13 to 14. Praise God, hallelujah. So, ang tinatawag po na ahas, praise God, ang diablo po yun. Amen? At Satanas naman po, ang manunukso sa Mateo chapter 4, verse 1 to 11. Ito naman yung time, mga kapatid, praise God, hallelujah, ng ating Panginoon ay nag-ayuno. Amen? Ng 40 days and 40 nights. Amen? Sino po nakakaalam nito, mga kapatid? Amen? Amen. Praise God, hallelujah. Nang ang Panginoon po ay nag-ayuno ng 40 araw at gabi. Praise God, hallelujah. Siya po ay tinukso ni Satanas. Amen? Anong ipinangtukso sa kanya? Praise God, hallelujah. Yung bato, gawing tinapay. Amen? Praise God, hallelujah. Maging yung buhay niya, no? Sinusubok, tinutokso ang Diyos. Paano? Patihulog ka, di ba ang sabi? No? Ililigtas ka ng anghel ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Praise God, hallelujah. Si Satanas po ay palaging nanunukso sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Unang-una sa lahat, yun, pagdating sa pagkain. Amen? Pagdating sa ating buhay, praise God, hallelujah. No? At lalong-lalo na pagdating sa kayamanan. Praise God, hallelujah. Yun yung pangatlong tinutokso sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito po makikita natin, mga kapatid, na tila ba pumapatungkol sa buhay ng bawat isa talaga sa atin. Amen? Bakit po, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Kung ano po yung mas madalas na pinapahalagahan natin higit sa ating Diyos. Praise God, hallelujah. Higit na mas gusto natin kaysa sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. No? Yun po ang pinanunokso sa atin ni Satanas. Amen? Bakit? Doon siya mabilis na nakakapasok eh. Amen? Doon siya mabilis na nakaka-interrupt at nakakagawa sa buhay ng isang tao. Amen? Kung ano yung nakikita niya na ginagawa ng taong ito na makamundo. Amen? Sa isip, sa salita, maging sa gawa. Amen? Praise God, hallelujah. Ngunit mga kapatid, praise God, hallelujah. Sabi naman po sa Lucas chapter 8, verse 12 to 14, ating pong basahin. Lucas chapter 8, verse 12 to 14. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig kung magkagayoy. Dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. At ang mga sabatuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat na sila sa sanggaling panahon nagsisisampalataya at sa panahong nagtukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig at samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanyang mga lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangabubunga ng kasakdalan. The parables of the sower. Praise God, hallelujah. Nasa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, no? Ang pagsubok talagang dadating. Yes, amen. Ngunit ang tukso, pinaiiwasan sa atin ng Panginoon. Sa halip, mga kapatid, ang pagsubok, ito po'y kailangan po natin pagtiisan. Ngunit hindi natin ito mapagtitiisan, mga kapatid, praise God, hallelujah, kung ang puso natin hiwalay sa Diyos. Kung ang isip natin hiwalay sa Diyos. Kung ang pakinig natin hiwalay sa Kanyang mga sinasabi. Amen? Naunawaan ba natin, mga kapatid?
Kung ang tinitignan natin palagi, si brother na lang, yung kamalian na lang ni brother, yung kamalian na lang ni sister, at hindi tinitignan ay ang Panginoon. Amen? Hindi natin magagawang mapagtiisan ang mga pagsubok, mga kapatid, kung ang pagtitiwala lamang natin ay sa atin lamang sarili. Amen? Praise God, hallelujah. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang ating buhay ng Diyos. Praise God, hallelujah. So, ang diablo, mga kapatid, ngayon may nakatanim na mga salita ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Ang diablo naman, pagsusumikapan yan. Amen? Pagsusumikapan yan na agawin sa iyo. Amen? Pagsusumikapan yan, mga kapatid, praise God, hallelujah, no? Na agawin sa iyo. Bunutin sa iyo, no? Kung yan nakatanim sa puso mo, talagang didikdikin ni Satanas yan para huwag kang mamunga. Amen? Ganyan ang gawain ng diablo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya kung dinadanas natin ito, mga kapatid, praise God, hallelujah, huwag natin sisihin ang Diyos. Amen? Sa halip, mga kapatid, hallelujah, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Amen? Ilagak natin ang ating puso't isipan sa Diyos. Praise God, hallelujah. Pagsubok, problema, praise God, hallelujah. Our title is Trials. Praise God, hallelujah. Sa mga ngayon lang po nakarating. Praise God, hallelujah. Ang tao ay kailangang magdanas ng pagsubok. Ngunit kasabay nito ay ang pag-iwas sa tukso. Praise God, hallelujah. Na kung saan, mga kapatid, dito magpapatuloy ang ating matuwid na paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Ano naman ba natin, mga kapatid? Yung ating pagkilala sa ating Panginoon ay hindi mababago kapag tayo ay marunong umiwas sa tukso. Amen? Ang tukso naman ay hindi lang naman sa laman eh. Amen? Hindi lang naman sa pagkilos ng laman. Ang tukso meron din sa mata. Meron din sa tenga, meron din sa bibig. Amen? Praise God, hallelujah. Ang tukso parang ano yan, parang buni. No? Makate, pastor. Makate. Ang tukso. Praise God, hallelujah. Kapag hindi ka marunong magpigil ng mata mo, kung saan mo talaga ititingin yan. No? Kung hindi ka marunong magpigil ng bibig mo, kung ano-ano talagang lalabas dyan. Praise God, hallelujah. Ngunit, mga kapatid, praise God, hallelujah, kung tayo ay may salita ng Diyos at iniingatan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, praise God, hallelujah, yung katinayan, maaalis mo. Amen? Palakpakan natin ating buhay ng Diyos. Praise God, hallelujah. Ang tao ay kailangang magdanas ng pagsubok. Bakit po? Praise God, hallelujah. Upang malaman ng ating Panginoon na tayo'y totoong talaga sa Kanya. Amen? Kung tayo'y totoong naglilingkod sa Kanya. Kung tayo ay totoong nananampalataya sa Kanya. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa James chapter 1, verse 13 to 14, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng tukso. Amen? Ito po ating pong basahin. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Amen? Sa ating sarili pa lamang, mga kapatid, may sarili na tayong pagsubok. Amen? Hindi pa man tayo inuudyungan ni Satanas, no? May sarili na tayong pagsubok sa laman. Amen? Na ito, mga kapatid, kapag hindi natin napigilan na, World War III, no? Praise God, hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ito nga yung sinasabi ng Panginoon, na kapag dumadaan ang isang tao o tayo man, mga kapatid, sa mahirap na pagsubok, huwag natin sisihin kailanman ang Diyos. Amen? Amen?
Siya na nga lang yung nag-iisang makakatulong sa atin na perpekto, tama, no? Sakdal. Praise God, hallelujah. Siya pasisisihin natin. Amen? Kasi may mga taong ganun, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Bakit ka ako pinapahirapan ng Diyos na ko? Praise God, hallelujah. No? Bakit pa ako binigyan ng ganitong pagsubok ng Diyos? Hindi nila alam yung James 1:13 eh. Praise God, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, no? Huwag sabihin ni numan, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Ang sabi ng 14, kundi ang bawat tao, bakit natutukso ang tao? Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ano ba itong mga tukso na ito? No? Yan yung kalibugan, no? Na sinabi sa bunga ng laman. Praise God, hallelujah. Kapuutan, kagalitan, no? Praise God, hallelujah. Nakapag yan, mga kapatid, no? Nahikayat tayo sa mga ganyang bagay. Hindi natin malalaman, mga kapatid, no? Mapapansin mo na lang, kumikilos ka na ng kasalanan na sa Diyos. Gumagawa ka na, kasalanan na sa Diyos. Nagsasalita ka na ng kasalanan sa Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Kailangan, mga kapatid, praise God, hallelujah, kapag tayo ay nasa pagsubok, no? Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating pinagdadaanan sa Panginoon. Ano bang hindi kaya ng Diyos na hindi niya kayang gawin para sa atin? Amen? Di ba wala? Ang buhay natin, hininga natin sa Kanya. Kontrol niya ang lahat ng bagay. Tayo lang ang ayaw magpakontrol sa Diyos. Amen? Kontrol ng Diyos ang lahat. No, pinakita niya nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, di ba? Lumakad nga siya sa tubig eh. Ibig sabihin, kontrol niya maging anumang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya niyang galawin. Maging ang langit at ang lupa, kaya niyang yaligin. Amen? Praise God, hallelujah. Ano ba ang hindi kayang gawin sa atin ng ating Panginoon? Pagsubok. Praise God, hallelujah. Ang pagsubok, hindi talaga yan mawawala. Kung gusto nating mawala yan, kailangan nating mamatay muna. Amen? Praise God, hallelujah. Ganun po. Totoo po yun. Praise God, hallelujah. Ngunit hanggat tayo'y nabubuhay, mga kapatid, patuloy ang pagsubok. Ngunit isa lamang ang binigay sa atin ng Panginoon. Meron tayong pag-ilag at pag-iwas na tinuturo sa atin. Amen? Para ang pagsubok ay mapagtagumpayan. Ang pagsubok, hindi tinatakasan, hindi tinatakbuhan. Amen? Oo. Praise God, hallelujah. Ngunit, hinaharap ito. Praise God, hallelujah. Amen? Praise God, hallelujah. Ang sabi po ng 1 Corinthians, chapter 10, verse 13, hindi dumadating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ang tao. Datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag, upang ito'y inyong matiis. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God, hallelujah. Kalakip ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y matiis. Chapter 10, verse 13. Kalakip ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y matiis. Para lang kayo nagbabatuhan yan eh. Amen? Praise God, hallelujah. Sino ba dito nakapaglaro ng bata para tamaan tao? Himbola, papatuhin. Ayan, sila Pekay. Praise God, hallelujah. Diba? Kapag pinato ka, kailangan mo umilag ka. Kasi pag di ka umilag, taya ka. Kasi ng pastor, lugi tayo dito. Bakit? Ang nambabato sa atin, hindi natin nakikita. Amen? So, anong pang-ilag natin? No? Salita ng Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Hindi
tayo ang iilag, kundi sila mismo ang iilag. Ang dyablo mismo ang iilag kapag ikaw ay namumuhay sa salita ng ating Diyos. Amen? Tignan mo, babatuhin ka na, ikaw pa iilagan. No? Praise God, hallelujah. Anong ibig sabihin nun? Satanas, hindi tumatalab sa aking panunokso mo. Bakit? May salita ako ng Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Ganyan ba mga Kristiyano? Palakpak nga na malakas sa ating buhay na Diyos. Paglaban natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Praise God, hallelujah. Amen? Tinuturuan tayo ng Diyos na maging matiising. Bagamat nasa Kanya ang lahat ng bagay, isang mabuting bagay pa ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kung bakit may pagsubok pa rin sa ating buhay hanggang ngayon. Ang tayo ay maging matiising. Sapagkat ang Diyos nga nagtiis ng higit pa sa pagtitiis natin ngayon. Amen? Praise God, hallelujah. Ano pa ba, no? Ang ituturo sa atin ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Tayo ay maging matiising. Alam mo ba yung mga kapatid, sino dito nakaranas na sobrang kulog sa bahay siguro? Tapos sobrang init. Paypay ka lang ng paypay. Oh, may electric man kayo. Walang kuryente, no? Praise God, hallelujah. Tapos wala pang tubig. Kailangan mo pa mag-igib sa balon. Praise God, hallelujah. Kailangan mo pa mag-igib na malayo. Praise God, hallelujah. Ganong uri ng pagtitiis, hindi man physical mga kapatid, no? Yung pagtitiis na marunong kang magpigil sa sarili mo. Marunong kang magpigil ng pag-iisip mo. Marunong kang magpigil ng iyong bibig. Marunong kang magpigil ng iyong katawan. Amen? Praise God, hallelujah. Yun ang pagtitiis na ginagawa sa atin at tinuturo sa atin ng Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Naunawaan ba natin mga kapatid? Ang sabi niya, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Lahat pala ng tukso at pagsubok na nangyayari sa atin, kapatid, prayer lang. Pray lang ng pray. Amen? Praise God, hallelujah. Ibibigay ng Panginoon ang kasagutan. Mapagtatagumpayan mo ang pagsubok. Amen? Makakaya mo yan sa tulong ng ating buhay na Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Alisin natin ang pride, ang anxiety, ang pag-aalinlangan. Praise God, hallelujah. Amen? Praise God, hallelujah. Sapagkat yan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Nahum chapter 1 verse 7, God knows every man that put trust in Him. Alam ng Diyos, no, ang puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Praise God, hallelujah. Unti-unting humihina. Walang battery. Praise God, hallelujah. Humihina ba Oo nga eh. Praise God, hallelujah. No? Alam ng Diyos ang puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. So kung ating sinasabi mga kapatid na tayo nagtitiwala sa Diyos, ngunit hindi naman yan nakikita ng Diyos sa pamamagitan ng gawa, dumanas ka lang ng kakaunting pagsubok, praise God, hallelujah, no? Grabe ng talak ng bunganga mo, praise God, hallelujah. Grabe ng galit sa puso mo, grabe ka na kung mag-isip, praise God, hallelujah, no? Nawala na yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Sinasabi natin sa Panginoon, ngunit hindi naman natin ginagawa. Mga kapatid, iyan po ay pagsisinungaling ng harap-harapan sa ating Panginoon. Sapagkat nakikita niya ang puso ng bawat isa sa atin kung anong nilalaman niya. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay ng Diyos. Praise God, hallelujah. So mga kapatid, meron dito mga karakter sa Biblia, mga kapatid, na talagang sinubok ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Sino-sino ba mga alam natin? Si Job. Sino pa? Marami po. Abraham. Oh, Abraham.
Lahat ng Christian. Lahat naman. General na, lahat daw ng Christian. Praise God, hallelujah. No? Basahin po natin sa sa Luke chapter 22. Praise God, hallelujah. Luke chapter 22 verse 31 to 32. At sabi ng Panginoon, Simon, Simon. Sino yun? Si Pedro. Praise God, hallelujah. Opo. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamamanhid ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw sa Lucas po. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Praise God, hallelujah. Si Satanas po mismo ang humingi kay Simon. Amen? So, binigay ba ng ating Panginoon si Simon? Binigay, Pastor? Binili. Praise God, hallelujah. No? So, si Pedro, bagamat siya'y apostol, siya po ay hiningi ni Satanas sa ating Panginoon. Upang ano? May purpose. Praise God, hallelujah. Ito po yan mga kapatid. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Amen? Upang maalis yung mga walang laman, no? Upang matira yung pure talaga. Amen? Dito mga kapatid, praise God, hallelujah. Kaya patuloy ang pagsubok sa atin mga kapatid. Kung bakit ganitong nangyayari sa atin. Ibang sinasabi ng iba mga kapatid, praise God, hallelujah. Naririnig ko, mga Christian. Kapag ikaw naging Christian na bautismuhan, wala ka ng problema. Wala ka ng pagsubok. Payayamanin ka ng Diyos. Amen? Wrong interpretation. Praise God, hallelujah. No? Yung iba nga, pastor, pagtapos mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, minsan dyan pa nga bumubugso ang pagsubok na mas matindi. Bakit? Kasi aagawin niya ni Satanas. Amen? Pipigilan niya ni Satanas na maging pure na Christian. Amen? Praise God, hallelujah. Aagawin niya ni Satanas. Ang ganda-ganda ng plano dyan ng Diyos Amen? Praise God, hallelujah. Gagawing mabuting tao yan ng Diyos Dito ka sa akin. Ganyan si Satanas. Amen? Ang ganda-ganda ng ugali niyan dito ka sa akin. Ang bait-bait niyan dito ka sa akin. Ganyan si Satanas manghata. Amen? Yung bibig niya bubukalan niya ng salita ng Diyos. Halika rito. Dito sa pagmumura. Amen? Praise God, hallelujah. Mahirap mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kapag tayo ay nagpatukso sa dyablo. Ang sabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay ligligin gaya ng trigo. Palitan lang natin ang parangalan ni Simon Praise God, hallelujah. Raymark, Raymark! Bekay, Bekay! Hiningi ka sa akin ni Satanas, upang ikaw ay ligligin gaya ng trigo. Amen? Christian, hello! Praise God, hallelujah. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay ligligin gaya ng trigo. Sa madaling salita, hiningi tayo ni Satanas upang tayo ay subukin. Ang pagkabilin-bilin sa atin ng Panginoon, datapwat ikaw ay ipinamamanhid ko na huwag kang magkulang sa iyong pananampalataya at ikaw kung balik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid sapagkat alam ng Diyos, mga kapatid, pagkatapos ng pagsubok, kung ikaw ay sinubok sa iyong kalakasan, ikaw ay nanghina,
Kapag yan ay iyong napagtagumpayan, mga kapatid, mas higit ka bang mas malakas kaysa nung una. Yes. Amen. Amen? Habang ikaw ay sinusubok, mga kapatid, huwag mong isipin, mga kapatid, na maraming nagbabago sa iyo na hindi maganda. Hindi maganda sitwasyon mo, no? Tignan mo yung kagandahan ng kalooban ng Diyos. Hindi maganda naririnig mo. Anong ginagawa ng praise and worship songs? Makinig ka! Amen? Ang worship songs, mga kapatid, no? Yan, walang expiration yan. Anong ginagawa ng cellphone mo? Patugtugin mo yan. Amen? Anong ginagawa mo sa internet? Makinig ka ng mga preachings and teachings. Amen? Hindi yung puro lang tayo FB. Praise God, hallelujah. Puro lang tayo games. May kaligtasan ba dyan? Amen? Panatilihin natin ang presensya ng Diyos na bumalot sa ating mga puso. Amen? Panatilihin natin ang knowledge and wisdom and righteousness ng Diyos na bumalot sa ating buhay nang hindi tayo matukso. Pag-alapin natin ang ating mga pananalangin sa Panginoon. Come on, church! Hallelujah! Ito ang sabi ng ating Panginoon. Huwag nating pagkukulangan ng ating pananampalataya. Dahil kapag ang pagsubok ay nalampasan natin, higit na pagpapala, higit na kalakasan, higit na kasigasigan sa paglilingkod ang mangyayari sa atin sa Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. And the number 2 example, praise God, hallelujah. No? Si Job. Kung ating pagmamasdan ang conversation ng ating Panginoon at Satanas, praise God, hallelujah. Sa Job, chapter 1, verse 7 to 12. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoon pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid, na lalaki, na natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. Na magagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Di ko alam, mga kapatid, praise God, hallelujah, kung anong revelation sa atin ng Panginoon. Kung anong revelation sa inyo ng Panginoon sa ating pong nabasa ngayon. Praise God, hallelujah. Napansin po ba natin, mga kapatid? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon. No? At nagsabi, sa pagpaparoon parito at sa pagpapamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sino po ang unang nag-name drop kay Job? Ang Panginoon. Amen? At itinanong niya kay Satanas kung nakikilala niya ba tong si Job. Isang tapat, no? Ano sabi kay Job? Anong title niya? Praise God, hallelujah. Sakdal,
matuwid na lalaki at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Tila ba parang perfect, pastor? Perfect example ng Christian. Bakit, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Praise God, hallelujah. Ang Diyos ipinakilala si Job kay Satanas. Na itong taong ito ay isang sakdal, matuwid na lalaki, no? Tapat, huwag tumihiwalay sa kasamaan, may takot sa Diyos. Praise God, hallelujah. Naunahan ba natin, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Ang Diyos mismo ang nagpapakilala sa atin sa dyablo kapag tayo ay lubusang sumusunod sa Kanya. Amen? Hindi kagad sinabi na Satanas na, susubukin ko yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Humarap nga si Satanas dun sa harap ng Panginoon. Ngunit buong pagpapakumbaba pa rin, humarap ang Panginoon at nakipag-usap sa Kanya. Bakit? Hindi niya sinabi, "Hoy, demonyo ka, saan ka galing?" Amen? Hindi niya sinabi yun. Satanas, saan ka galing? Oh, praise God, hallelujah. Hindi niya sinabi, "Ikaw, dyablo ka." Pero sa atin, mga kapatid, praise God, hallelujah, baka meron pa niya sa atin, ha? Bigla sabi ng ganyan. Praise God, hallelujah. Wag. Amen? Sabi ng Panginoon, praise God, hallelujah, inendorso niya ang kanyang anak na si Job. Kilala mo ba si Job na isang tapat, sakdal, may takot sa Diyos, at humihiwalay sa masama? Amen? Kilala mo ba si Pastor Man? No. Kilala mo ba si Romualdo Patalingho? Kilala mo ba si Ben Laurino? No? Kilala mo ba si Luz Biminda? Oh, sige lang yun. Luz Biminda. Junicio pala. Praise God, hallelujah. Kilala mo ba si Junicia? No? Praise God, hallelujah. Ganon tayo kung kilalanin ng Diyos kapag tayo ay tapat na sumusunod sa Kanya. Amen. Ganon niya tayo kung ipagmalaki kay Satanas. Ganon niya tayo kung ipagmalaki sa dyablo. Amen. Praise God, hallelujah. Naiunawan ba natin, mga kapatid? Ganon tayo ipagmalaki ng Panginoon doon sa dyablo, doon kay Satanas. Tapos konting pagsubok, mawawala tayo. Amen? Praise God, hallelujah. Magkaroon lang ng kaguluhan sa bahay, sa buhay, sa tahanan, sa mga anak, sa kapatid. Praise God, hallelujah. No? Kilala mo ba si Buboy Malate? Praise God, hallelujah. Kilala mo ba si Raymar? No? Lahat tayo, mga kapatid, ay ipinagmamalaki ng Diyos kapag tayo ay tapat na sumusunod sa Kanya. Alam niyo ba ibig sabihin nun, mga kapatid? No? Hampas yun kay Satanas. Bakit? Patuloy tayong binibigyan ng tukso ni Satanas, still nakatayo ka pa rin sa harap ng Diyos. Amen? No? Bato-bato sa langit. Patawid ka sa tulay, no? Patawid ka sa tulay, si Satanas, ibabagsak ang tulay, no? Dahil kasama mo ang Diyos, namumuhay ka sa salita ng Diyos, nakatawid kang maayos, si Satanas nahulog doon sa baba. Amen? Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Ganoon na lang tayo, no? Kung ipagmalaki ng Panginoon sa harap ng Diyos. Magsasalita pa ba tayo ng hindi maganda? Gagawa pa ba tayo ng hindi maganda? Kahihiyan yun para sa atin, sa harap ng Diyos. Hindi lang tayong mapapahiya, no? Pati ang ating Panginoon.
Praise God. Hallelujah. No? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? No? Naghambog pa. Praise God. Hallelujah. No? Hindi mo baga kinulong siya. So, ibig sabihin nito mga kapatid, no? Kinover ng Panginoon si Job palagi. Amen? Lagi siyang iniingatan ng Diyos. Lagi siyang pinagpapala ng Diyos. Bakit mga kapatid? Praise God, hallelujah. Dahil siya ay tapat. Amen? Sakdal. May takot sa Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. So, kapag tayo, mga kapatid, praise God, hallelujah, ay maging katulad ni Job, mga kapatid, lagi tayong ipagmamalaki ng ating Panginoon. Amen? Itong anak ko na to. No? So, lagi ang dyablo mapapahiya sa iyo. Kaya totoo ang sinasabi ng tawag dito. Praise God, hallelujah. Wala tuloy ako. Sa James chapter 4 verse 7, no? Submit yourselves unto the Lord and resist the devil, and he will flee from you. Amen? Si Satanas na mismo ang tatakas sa iyo. Praise God, hallelujah. Kaya palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God, hallelujah. So sabi ng Panginoon, naglilingkod tayo mga kapatid sa Diyos, hindi para mawala ang pagsubok. Amen? Sino ba ditong naglilingkod sa Diyos para mawala ang pagsubok? Wala. Praise God, hallelujah. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos upang makayanan, no? At malampasan, mapagtagumpayan ang pagsubok. Amen? Sa pamamagitan ng ano? Merong mga paraan ibinigay ang Diyos upang makayanan at mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Amen? Praise God, hallelujah. At ito ang kailangan nating isabuhay. Ibig sabihin, isabuhay, palagi nating gagawin. No? Hindi pwedeng kapag mood mo lang sumunod. Kapag mood mo lang hindi sumunod. Kapag mood mong magalit. Hindi yun. Kasi ang ginudyos mo nun, sarili mo, hindi ang Diyos. Amen? Praise God, hallelujah. Wala sa mood yan. Praise God, hallelujah. No? Wala sa mood yan. Magkaganyan. Praise God, hallelujah. Sabi ng number 1 natin, praise God, hallelujah. Ito po ang mga paraan upang makayanan at mapagtagumpayan ang pagsubok. Number 1, sabi sa Mateo chapter 26 verse 41, manalangin at magpuyat. Amen? Hindi naman ibig sabihin hindi ka na matutulog. No. Praise God, hallelujah. Manalangin kang walang patid sa Panginoon. Ibig sabihin nun mga kapatid, kapag ang pagsubok nararamdaman mo na dumadating sa iyo, manalangin ka na. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi yung hihintayin mo pa. Nararamdaman mo nang may pagsubok, may paalala na sa iyo ang Diyos. Praise God, hallelujah. Nakaupo ka lang dyan, nakahapay-hapay, nakanganga pa. Ano kaya yung pagsubok na yun? Amen? Hindi mga kapatid. Praise God, hallelujah. May paalala na sa iyo ang Diyos. Pinapakita na sa paligid mo na may parating sa iyo na pagsubok. Ang ibig sabihin niyan, lumuhod ka na, umiyak ka na, manalangin ka na sa Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Nakakaramdam ka na ng panlalamig. Nakakaramdam ka na ng panghihina. Nako, pukpukin mo na ang sarili mo sa pananalangin. Amen? Isubsob mo na ang sarili mo para hanapin ang presensya ng Panginoon. Amen? Mahirap mga kapatid, praise God, hallelujah, yung panlalamig na kahit nananalangin ka parang hindi ka na makaluha. Ang tigas-tigas na ng dibdib mo. Amen? Praise God, hallelujah. Mahirap yan mga kapatid. Huwag nating hayaang humantong tayo sa ganong kalagayan.
Mapalad tayo mga kapatid, praise God, hallelujah. Banggitin parang natin ang mga salitang nagpupuri sa ating Panginoon ay naluluha na tayo. You are blessed. Amen? Praise God, hallelujah. Yung kahit sa sobrang galit na galit ka na sa taong yung nagagawa mo pa rin magpatawad, you are blessed. Amen? Kahit na galit ka na hindi ka pa rin makapagsalita ng masakit sa kapwa, you are blessed. Amen? Kahit nahirap ka na, nandadanasan to ng mga misis. Kahit nahirap ka na sa budget sa bahay, praise God, hallelujah. No? At nakaka-recover pa rin kayo sa buong maghapon. Praise God, hallelujah. You are blessed. Hello mga nanay. Palakpak sa ating buhay na Diyos. Praise God, hallelujah. No? Soon to be. Praise God. No? So, sa number 2, gawing sandata ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos, praise God, hallelujah, no, ay matalim. Amen? Mabisa at makapangyarihan. Amen? Praise God, hallelujah. Anong ginamit ng ating Panginoon? No? Nang siya po ay tinukso. Sabi ni Satanas, nakikita mo itong bato na to? Ha? Gawin mo itong tinapay. Ikaw talaga may kapangyarihan. Gawin mo itong tinapay. Anong sabi ng Panginoon? Salita ng Diyos ang kanyang binanggit. Amen? Anong sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ngunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Ganun po, no? Kung tayo mga kapatid ay tinutokso ni Satanas, tinutokso ng Diablo, then, meditate the Word of God. Anong ginagawa ng mga memory verse mo dyan? Amen? Anong ginagawa ng cellphone mo? Anong ginagawa ng Biblia mo sa bahay? Anong ginagawa ng mga take notes mo? Amen? Sayang naman mga kapatid, nakailang notebook ka na sa loob ng isang taon. Praise God, hallelujah. Hindi mo man lang binabasa yung mga aral at turo natin, linggo-linggo, tuwing Miyerkules, tuwing Sabado. Amen? Praise God, hallelujah. No? No naman ba natin mga kapatid? Praise God, hallelujah. Marami pa rin tayong matututunan mga kapatid, lalo na mga kapatid kung tayo minsan ay magre-review. Yung ating mga nilista, simula 19 kopong-kopong, praise God, hallelujah, pwede pa natin yung i-review. No? At magugulat ka, maa-amaze ka, aba, yung tinuro ni pastor na ituro niya na pala dati yun. Amen? Praise God, hallelujah. Yung itinuro ni sister, na ituro na pala dati yun. Amen? So bakit tinuturo pa rin? No? Dahil nais ng Diyos na gawin natin iyon. Amen? Praise God, hallelujah. Ibig sabihin, hindi pa natin nagagawa yun. Minsan mga kapatid, huwag kayong magtataka kung bakit same verses, no? Same chapters, same books ang ating napag-aaralan. Bakit kaya? Yun po ay kalooban ng Diyos. Sabi ng Mateo 10:20, praise God, hallelujah. 10:20, ba? Tama, 10:20. Hindi tayo ang magsasalita sa ating mga labi, no? Kundi ang Espiritu ng ating Ama na nasa langit ang magsasalita sa atin. Bakit yun na lang palagi ang tinuturo ni brother? Bakit yun na lang palagi ang tinuturo ni sister, pati ni pastor? Bakit yun na lang lagi? Ibalik mo kaya yung tanong sa sarili mo. No? Bakit kaya ako nagtataka kung bakit yan lagi ang tinuturo? Nagbabago ba kaya ako? Amen? Nasusunod ko ba kaya ito? Amen? Praise God, hallelujah. Kasi kapag tinuro na yan dyan ulit, hindi mo na mapapansin yan. Bagay. Blessing na yan sa'yo. Bakit? Kasi ginagawa mo na. Sinasabuhay mo na. At ang masasabi mo na lang, malakas na amen. Amen? Amen?
Palakpak sa ating buhay na Diyos. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Gawin nating sandata ang kanyang mga salita. Hindi hadlang ang sobrang kabigatan ng puso. Alam niyo kung bakit? Kayang wasakin niya ng Diyos. Hindi hadlang ang marami kang iniisip para ikaw ay hindi manalangin. Bakit? Kaya yang burahin ng Diyos eh. Isang pitik lang. Kung ibibigay mo lang ang sarili mo sa Diyos. Amen? Sabi sa number 3 mga kapatid, sansalain ang dyablo at sila'y tatakas sa iyo. Sabi ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves unto the Lord and resist the devil, and the devil will flee from you. Ang dyablo na mismo ang tatakas. Bakit mga kapatid? Praise God, hallelujah. Hindi mananahan sa iyo. Bakit mananahan sa iyo yan? Amen? Kung nag-aapoy ka sa presensya ng Diyos, di ba mapapasok yan? Amen? Kung ang salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig mo, papasok pa ba yan dyan? Magsasalita pa ba yan mula sa bibig mo? Hindi na. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Kahit kailanman walang bahagi si Satanas. Praise God, hallelujah. Sa buhay ng mga Kristiyano kung siya ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Huwag tayong papayag mga kapatid, no? Na isa man sa ating mga balahibo ay maging bahagi kay Satanas. Alagang-alaga tayo ng Panginoon at pinagmamalaki tayo ng Panginoon sa dyablo. Amen? Praise God, hallelujah. Huwag nating pababayaan mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang sabi ng number 3, sansalain natin, no, ang dyablo, ang lahat ng kanyang mga gawa, ang lahat ng kanyang pag-uugali, pag-iisip. Huwag nating isa sa buhay. Sa halip, sansalain natin. Kung yayakapin pa natin ang gawa ng dyablo, yayakapin pa tayo niyan lalo. Kakapitan pa tayo niyan lalo hanggang sa tayo ay mapahamak. Amen? Sa halip, sansalain ang dyablo at sila'y tatakas sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Sabi naman po ng number 4 natin, maging mapagpigil at mapagpuyat. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang dyablo ay katulad ng isang leon na umaatungan, naghahanap ng masisila. Praise God, hallelujah. Kaya't sinabi ng Diyos, kayo'y maging mapagpigil. Amen? Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Speaking of mapagpuyat, mga kapatid, ang sarap ng pakiramdam kapag nananalangin ka ng madaling araw. Amen? Yung ibabangan mo ang sarili mo sa Panginoon sa kalagitnaan ng iyong pagpapahinga. Huwag kang magtataka kung minsan mga kapatid magigising ka ng madaling araw. Tapos iisipin mo lang kasi naiihi ako. No. Baka way na yan ni Lord. Amen? Baka nais niyang kausapin mo siya. No? Yung quiet time mo sa Panginoon. Amen? Naibibigay mo pa ba? Yung pakikipag-usap mo ba sa Panginoon? No? Naibibigay mo pa ba sa Kanya? Praise God, hallelujah. Bukod pa dito yung ating pong gawain. Amen? Meron tayong personal, no? Conversation with God. Amen? Yung revelation ng Diyos sa buhay mo, na dapat yun ang laging nasusunod. Amen? Ibibigay yan sa iyo ng Panginoon sa oras ng pananalangin. Amen? Yung maiiluha mo, hindi mo naman yan magagawa, kagaya sa amin, mga kapatid. Praise God, hallelujah.
Hindi ko na magagawang mananalaki. Yung mga bata, ang gugulo, di ba? Ang kukulit, naglalaro, kung ano-anong ginagawa. So magagawa lang natin yun, madaling araw. Amen? Kaya bago gumising, praise God, hallelujah. Di ba? Bago gumising, pagkagising pala, hindi pala magagawa yun bago gumising kay tulog. No? Praise God, hallelujah, no? Bago matulog pala, bago matulog. At pagkagising, sa madaling araw, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ito, masasabi ko, Pastor, na ito po ay kasama sa mapagpuyat talaga. Amen? Yung 1 oras, hanggang 2 oras, hanggang 3 oras na pananalangin mo sa Panginoon, no? Sapat na yon. Amen? Praise God, hallelujah. No? Mababawasan ang lahat ng talaga, hindi mababawasan. Mawawala talaga. Amen? Praise God, hallelujah. Subukan po natin. Ito po ay ini-endorse ko sa ating lahat. Hindi po ito Prada. Amen? Mag-pray po tayo sa madaling araw, sa oras na tahimik. Amen? Alam ko po yung ito pong ating pastor, talagang bumabangon ito ng madaling araw para ipanalangin ang bawat isa sa atin. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya sabayan po natin at tulungan po natin ang ating pastor. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung sabi ng po, maging mapagpigil, maging mapagpuyat. Kung kailangan natin magpigil sa ating sarili, subukan naman natin. No? Praise God, hallelujah. Kung kailangan nating magpigil sa ating salita, sa ating paningin, sa ating pandinig, sa ating pagkilos, subukan naman natin. Amen? Subukan naman nating magpigil. Amen? Praise God, hallelujah. Magpigil. Lahat nga po magsabi, magpigil. Magpigil, magkakapagpigil. Praise God, hallelujah. So, magpigil. Magpuyat. Amen. Mamaya wala matutulog, ha? Praise God, hallelujah. So, sabay-sabay tayo manalangin, no? Sa madaling araw. Praise God, hallelujah. Kailangan po mga kapatid, praise God, hallelujah. Nalaman ba natin, praise God, hallelujah, marami ba tayong mga natutunan mga kapatid? Praise God, hallelujah. Mas marami pa tayong matututunan mamaya. Kaya huwag kayong aalis dyan ha, sa oras ng preaching. Praise God, hallelujah. No? Mas maraming ibubuhos ng ating Panginoon mamaya. Praise God, hallelujah. So sa ating last verse, in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ating bumasahin, napakaganda po ng talatang ito. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakagandang talata po. So just, yan po yung ating pong last verse. Praise God, hallelujah. Nanawa, magbigay po ng kapayapaan, praise God, hallelujah, sa buhay ng bawat isa sa atin, sa gitna man ng maraming pagsubok. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating buhay na Diyos. Hello, church! You're blessed? Amen. Are you blessed? Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At dahil po ito'y Bible study, sabi ni Pastor, may question and answer portion. Praise God, hallelujah. Meron po bang may katanungan sa inyo? Pa? Ano po? Hindi na, Pastor. Wala na magpaparusa, Pastor. Eh. Wala na mag-ahari dun sa impyerno. Praise God, hallelujah. Eto nga, Pastor, ang sagot dyan. Ang aso nga, hindi mabautisman, Satanas pa kaya.
Praise God, hallelujah. Kaya tayo mga nabautismuhan, tayo magsumikap na maligtas. Praise God, hallelujah. Amen? Praise God, hallelujah. At dahil ano po tayo, may katanungan po ba? So, malinaw po. Praise God, hallelujah. So, ako pastor magtatanong. Hindi na po, mag-closing prayer na po. Praise God, hallelujah. At manalangin po tayo panandalian mga kapatid. Kilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit. Maraming salamat Panginoon, hallelujah, sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ibinigyan mo ng kapayapaan, karunungan at kalaman ang buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat po. Ito po, Panginoon, ay magsilbing gabay, hallelujah, sa amin ang iyong mga salita, ang iyong mga turo, ang iyong mga aral. Sa gitna man ng maraming pagsubok, mga praise God, hallelujah, sa akin po mga kapatid, praise God, hallelujah, at sa aming buhay. Lord, ikaw ang patuloy na gumigna sa amin at pumatubay, magpalakas, magpatatag, hallelujah, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, naming Diyos tagapagligtas, Jesus' mighty name. Amen.